sa building. Ang una nagpatayo ng building kasi doon si Secretary Bunyi, no? Siya pa yes, yung yes. mayor. Yung boss ko po. Yes, after that, wala nang nangyari. Opo. So nagpagawa ulit ako ng isang building doon, hinabol namin. So na more than double yung capacity niya. So ngayon this school year, kaya na siya mag-accommodate ng 2,500 students. Tapos, wala na ngayon tuition fee babayaran. So libre. Na yung para palang libreng tubig din. Yes, so libre yun. Okay. But they have to maintain a grade of 85, not lower than 85. So parang scholarship. Yes, okay. Okay. So ma-maintain lamang nila yung grade na yon. So hanggang makatapos sila ng kolehiyo, libre ang kanilang pag-aaral. Wow. Okay. So para ma-motivate sila mag-aaral. And then at the same time, yung aming Public Employment Service Office, medyo aktibo ngayon. Kasi dati noon, pupunta ka sa City Hall, nandun yung peso office mo, doon ka mag-a-apply. So ang instruction ko sa kanila, huwag na nating antayin pumunta yung mga bata dito sa atin. Tayo ngayon ang pumunta doon sa iba't ibang lugar nila. Ayun. Yes. Okay. So, bringing the service to them. To them. Okay. Sa schools, sa community. So ngayon, masasabi ko, from the day I started as a city mayor, meron kaming mga 21,000 na natulungan na ipasok sa iba't ibang kumpanya. I know, because Mayor, napakaraming ginanap na job fairs under you. Yes. Nakikita ko po yun sa mga banners. Yes. So, dire-diretso kami. Dire-diretso yung binibigay. Kaya nga, ang ginagawa namin, sinasabi namin sa mga bata, ito na yung opportunity, nandito na, nag-aantay sa inyo. So, kinakailangan, make the most out of it. Pumunta kayo doon, avail of it. Take the opportunity. Yes, okay. So, ang focus talaga is education, maturuan sila ng tamang edukasyon dahil yung opportunity, hindi na kinakailangan lumayo dahil nandito na. Ima-match doon sa employment na kailangan. Yes, oo. Alright, napakarami po talagang accomplishment ni Mayor Aldrin. Samantalang first term pa lang po niya bilang mayor. Kaya dapat talaga ipagpatuloy natin ang paglilingkod niya rito. Mayor, binibigay po namin sa inyo ang pagkakataon na nalalabi sa ating programa para ipahayag ang inyong mensahe sa lahat po ng constituents dito sa Muntinlupa. Well, unang-una po, nagpapasalamat ako sa aking mga kababayan dito sa Muntinlupa sa kanilang pagkakataong pinagkaloob sa akin para maglingkod bilang mayor. Alam po ninyo, marami pa tayong pwedeng gawin sa ating lungsod. Naniniwala po ako na hindi lang kaya ng nag-iisa to. Kailangan ko ang tulong ninyo. Kailangan magkaisa po tayo. Marami mga pagsubok na dumating sa atin, man-made or natural calamities. Pero lahat po yan ay nalagpasan natin dahil tayo po ay nagsasama-sama. Kaya pumuli sa aking pagharap sa inyo ngayon darating na Mayo, ako po ay lumalapit muli sa inyo at nakikiusap na mabigyan ng pagkakataon para muling manungkulan bilang mayor ng ating lungsod. Wow. All right. On that note, we would like to thank the Honorable Mayor Aldrin San Pedro, outstanding SK Chairman, outstanding President of the Philippine Bible Society, and multi-awarded public servant per excellence. Huwag po kayong alis. Magbabalik po ang Pilipinas ngayon pagkaral lang po ng ilang mahalagang paalala. Congratulations, Mayor, and more power. Thank you very much. Pag sinabing Muntinlupa, ang sasagi sa isipan ang Bilibid Prison. Ngayon, pag sinabing Muntinlupa City, maiisip ang mga sosyal na mga malls, pangmayaman at first-class subdivision, at naglalakihang mga business complex sa lugar. Di mapipigil ang pagbabago. Sa pagdating nito, dapat malinaw sa mga leader ng lungsod kung papaano isasagawa ang kanilang mga programang pangkaunlaran. Kaya sa darating na halalan, alamin ang plano ng inyong kandidato. Ito ba ay reasonable, doable, at sustainable? At this point, we would like to thank and greet Ambassador
James GD of the Chinese General Hospital College of Nursing, located at 286 Blumentritt Street, Santa Cruz, Manila, with telephone number 711-0075. And of course, Mr. Dodi King of PAGCOR. We would also like to thank Ms. Ellen Diang, the Head Executive Assistant of Mayor Aldrin of San Pedro, Ms. LB Giason, the General Manager of Biberry Suites, together with Ms. Peach Sagariao, and also Mr. Omar Acosta, the Chief PIO of Muntinlupa. Hanggang sa susunod na linggo, kita-kita tayo ulit. Sama-sama nating kilalanin ang inyong kandidato. Dito lamang sa Pilipinas, ngayon na. At lagi po nating isaisip at pakatandaan at isapuso. Gawin ang tama.